sa trabaho. 7:55 na. Yung time ko ay 8. Dapat before 8 nasa work na. Pero nalito ko ngayon kasi in-repair ko pa yung order sa Shopee at saka sa Lazada. Nanginayang kasi ako. So nakulangan ako ng oras. Nagsampay pa ako ng huli kong nilaban. Ganun talaga ata kapag nanay ka na, no? Parang lahat ng pwede mong magawa gagawin mo, i-maximize mo yung oras mo hanggat kaya. Pero syempre lahat tayo napapagod din at ang katawan din natin napapagod. Kailangan natin bigyan ng sapat na oras ng pahinga ang ating mga katawan. Huwag nating abusuhin. Hanggat maaari matulog tayo ng 8 oras sa isang araw at uminom tayo ng maraming tubig. Nung last week nagbawas na ako sa pag-inom ng soft drinks, pero ngayon napapainom na naman ako, pero babawasan ko na ulit. Kailangan mag water muna tayo, puro water lang para mas maging healthy tayo, dahil merong mga taong umaasa sa atin, kagaya ko bilang isang ina. Meron akong maliit na anak na syempre kailangan kong gabayan sa araw-araw, kailangan kong maalagaan. Hindi tayo pwedeng magkasakit at hindi natin afford magkasakit dahil sa mahal ng gastusin ngayon, mahal ang gamot, mahal magpa-ospital. Kaya iwasan natin magkasakit. At saka share ko lang, more on gulay na rin ako ngayon. Palaging gulay yung kinakain ko. Tapos minsan half rice, nagbabawas din ako sa kanin. Kailangan nating tignan yung mga kinakain natin. Kailangan palaging healthy para hindi tayo magkaroon ng mga kung anumang sakit at mga serious complications pagdating ng panahon. Alagaan natin ang mga katawan natin hanggat bata pa tayo. Kagaya ng example na lang sa tatay ko na namatay last year, December 25 ng gabi. Namatay siya, nagkaroon siya ng heart failure dahil na rin sa bisyo niya. Naninigarilyo siya dati at malakas din siya mag-inom dati. Pero tinigil naman niya yon nung pandemic. Pero syempre sa tagal na rin ng panahon na may bisyo siya, saka na lang lumabas ang mga komplikasyon sa katawan niya hanggang sa nagkaroon din siya ng stroke. Naggamot siya sa loob ng 7 months at ayun nga, dumating yung araw na hindi na kinaya. Mga one way dito nadaan. Pag nadali mo naman sila yung magagalit. Anyway, ayun nga, hanggang sa December 2024 wala na, iniwan na kami ni Papa. Dalawa lang kaming magkapatid na babae, magkasunod kami. Tapos si Papa lang yung tumayong nanay at tatay namin simula pagkabata. Kaya sobrang sakit na naiwan niya kami ng maaga. 54 lang siya nung namatay. So ayun, kaya talagang payo ko sa inyo, alagaan natin ang mga pangangatawan natin, ang kalusugan natin. Importante ang health natin talaga, kasi may nabasa ako, we are the money making machine. So kailangan nating alagaan talaga ang mga katawan natin, kasi tayo yung
gagawa ng pera, tayong yung kikilos para sa pamilya natin. Kaya kailangan ingatan natin ang mga sarili natin. Hindi lang para sa atin, kundi para din sa pamilya natin. Dahil meron tayong mga pamilya na nagmamahal sa atin, mga kaibigan. At tungkulin din natin syempre na alagaan ang pangatawan natin. Dahil yun din ang gusto ng Diyos. Syempre bigay niya to sa atin. Sa Olivares na ito medyo nagta-traffic kasi intersection to, pero once naman na nakalagpas ka na dyan, mabilis na. Layo kasi ng work from San Antonio to San Francisco, ilang kilometers din mula sa bahay. Pero yun kasi yung binigay yun yung naging bakante, kaya kahit ganun, grab lang. Kung ano yung opportunity na binigay sa atin, grab lang natin ang i-grab. Mamayang 10 at mamayang 11 kailangan kong umalis sa school, sa work. Sa school kasi ako naka-assign. So ang out ng anak ko, yung school ng anak ko ay malapit sa bahay namin, pero ang bahay namin ay malayo sa work ko, mga 30 minutes biyahe. Kaya ang out niya ay 11:30, so dapat 11 nakakaalis na ako ng school or dun sa trabaho ko. Susunduin ko siya, tapos pumunta na kami sa sa trabaho ko ulit. Doon na siya hanggang sa mag-uwian ako, kasi ako lang nag-aasikaso sa anak ko. Pero I'm so thankful sa kapatid ko na tumutulong sa akin. Siya yung nag-aasikaso sa kapatid ko sa umaga, dahil maaga rin yung pasok niya, so sinasabay niya na sa pagpasok. Gigising kami lahat ng maaga. Ako naman sa pag-prepare ng mga baon, ng gamit, at yun nga sa pagsundo. Sobrang stressful ng mga araw na nagdaan, pero di mo iisipin parang paano mo kaya na-survive yung araw na yun. Nung araw na yun, hindi mo alam kung paano mo siya mai-survive. Pero nagulat ka na lang, lumipas na ang 3 days, 4 days, 5 days. Nakasurvive ka naman. God is good all the time talaga. Samahan natin ang sipag, pagtsatsaga, dasal sa araw-araw. Alam ko one day makakaalis din tayo sa anumang sitwasyon na meron tayo ngayon na nagpapahirap sa atin. Naniwala lang tayo na ginagabayan tayo ng Panginoon at hindi niya tayo pinababayaan. Okay, sa school. Mga mababait na estudyante, pinagbubuksan ako ng gate. Maraming salamat. Thank you.
16. Late ako ng 16 minutes. Sorry po. Talagang ang dami kong iniskaso po ngayon. Ayan, pwede na siguro yung park ko. Okay. Morning po, baby. Ayos sa mama, Ana, it's okay. Love yan. Susunduin ko na ngayon si Alex. Papunta na ako sa school niya. Usually mga 11:45 pa sila lumalabas, pero talagang 11 AM maalis na ako sa office para sumundo kasi inaano ko rin yung traffic since malayo nga yung school din ni Alex sa work ko. Bukod sa traffic, yun nga, nag-worry ako na baka may ibang sumundo or may ibang kumuha sa bata. Tayo sa school ni Alex. Pero hahanap muna tayo ng parking dahil wala talaga silang parking. Madalas dito ako nagpa-park. Yan, ito lang. Grade 2 watermelon. Alex! Ikaw, ma'am. Hi! So, ngayon, pupunta kami ni Alex sa Lazada para mag-drop po ng parcel order. Ayan! Bakit?